Mga Kapinoy Discovery, naisip niyo na ba kung bakit ang mga sikat na kontrabida sa mga horror movies ay gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen? Bilang inyong curiosity expert, madalas nating tinatanong, bakit nga ba? Ano ang nagtutulak sa kanila sa kadiliman? Sa likod ng bawat nakakatakot na maskara at madugong eksena, may isang malalim at madilim na kuwento na naghihintay na mabunyag. Hindi lahat sila ay ipinanganak na halimaw. Ang iba ay biktima rin ng pagkakataon, ng lipunan o ng sarili nilang isipan. Susuriin natin ang kanilang mga motibo ngayon. Kailangan nating intindihin na ang kasamaan sa pelikula ay madalas na salamin lamang ng ating mga tunay na takot bilang tao. Ang Curiosity Why Not natin ngayon ay nakatuon sa pag-unawa, hindi sa paghusga. Ang bawat halimaw na tatalakayin natin ay may kani-kaniyang lohika. Para sa kanila, tama ang ginagawa nila. Ang kanilang mga aksyon ay may malinaw na dahilan sa kanilang sariling baluktot na isipan. Mula sa trauma noong pagkabata hanggang sa matinding pagnanasa para sa katarungan, ang mga motibong ito ang nagbibigay buhay sa ating mga bangungot. Unahin natin si John Kramer, na mas kilala bilang Jigsaw mula sa sikat na Saw franchise. Sa unang tingin, siya ay isang walang awang mamamatay tao. Ngunit para sa kanya, hindi siya kailanman pumatay ng tao. Siya ay isang ordinaryong individual na nagkaroon ng terminal na cancer at nawalan ng hindi pa isinisilang na anak. Ang mga trahedyang ito ang nagtulak sa kanya na magtangkang magpakamatay. Ngunit nang siya ay makaligtas, nagkaroon siya ng isang malalim na realisasyon. Ang kanyang filosofiya, Songhai Chet Lalu at Chon Koban. Sa halip na magsulat ng mga self-help books o magbigay ng mga motivational speech, pinili ni Jigsaw na gumawa ng mga nakakakilabot na laro ng kamatayan. Ang kanyang mga biktima ay hindi pinipili ng walang dahilan. Sila ay mga taong sa paningin ni Kramer ay nag-aaksaya ng kanilang buhay, mga nalulung sa bisyo, mga sinungaling at mga kriminal. Inilalagay niya sila sa mga sitwasyon kung saan kailangan nilang magsakripisyo upang mabuhay. Gusto niyang matutunan nilang pahalagahan ang bawat segundong sila ay humihinga sa mundong ito. Ang pinakamalalim na motibo ni Jigsaw ay ang paghahanap ng kahulugan sa gitna ng kanyang napipintong kamatayan. Gusto niyang mag-iwan ng pamana kung saan ang mga tao ay hindi na babalewalain ang biyaya ng buhay. Para kay Jigsaw, ang matinding sakit at pisikal na paghihirap ay ang tanging daan patungo sa tunay na personal na pag-unlad. Ang kanyang mga laro ay isang uri ng madugong retreat. Nakakakilabot isipin na ang lahat ng ito ay nag-ugat sa isang taong gusto lang sanang ipaalam sa mundo na ang buhay ay masyadong maikli para sayangin. Tumako naman tayo sa isang klasiko, si Norman Bates mula sa Psycho. Kung ang Bates Motel ay may magandang serbisyo, ang may-ari naman nito ay isang perpektong halimbawa ng matinding problema sa sikolohiya. Si Norman ay hindi isang halimaw na may kapangyarihang supernatural. Siya ay produkto ng isang napaka-toxic na kapaligiran. Ang kalupitan at labis na pagkontrol ng kanyang ina ang unti-unting sumira sa kanyang murang isipan. Mula sa kanyang pagkabata, siya ay ikinulong sa isang mundo kung saan ang kanyang ina lamang ang laging tama. Dahil sa labis na pagbabawal ng kanyang ina sa anumang uri ng sosyal na interaksyon o romantikong relasyon, umabot si Norman sa kanyang breaking point. Nang hindi na niya makayanan ang selos, nang magkaroon ng karelasyon ang kanyang ina, nilason niya ang dalawa. Ngunit ang trahedya ay hindi nagtapos doon. Dahil sa matinding pagkakasala at hindi matanggap ang katotohanan, itinago niya ang bangkay nito. Dito na nagsimula ang kanyang pagkabaliw. Bumuo ang isip niya ng isang alternatibong personalidad kung saan buhay pa ang kanyang ina. Ang motibo ni Norman Bates sa pagpatay ay hindi dahil sa pagnanais ng kapangyarihan. Ito ay isang desperadong pagkapit sa baluktot na pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Sa tuwing may nararamdaman siyang atraksyon sa ibang babae, ang ina sa loob ng kanyang isipan ay nagagalit at pumapatay upang protektahan ang kanilang eksklusibong relasyon.
Ang kanyang mga biktima ay collateral damage lamang sa isang walang katapusang digmaan sa loob ng kanyang utak. Isang paalala na minsan ang halimaw ay nililikha sa loob mismo ng tahanan. Ngayon, pag-usapan natin si Charles Lee Ray, na mas kilala bilang Chucky mula sa Child's Play. Bago siya naging isang nakakatakot na manika, siya ay isang kilalang serial killer. Nang makorner siya ng mga pulis sa isang tindahan ng mga laruan at malapit ng mamatay, gumamit siya ng isang madilim na ritual ng voodoo upang ilipat ang kanyang kaluluwa sa isang manika. Ito ay isang desperadong hakbang upang takasan ang kamatayan at ang hustisya. Ngunit ang hindi niya alam, ang desisyong ito ay magbabago sa takbo ng kanyang pag-iral. Sa simula, ang nag-iisang layunin ni Chucky ay mahanap ang batang si Andy upang ilipat muli ang kanyang kaluluwa sa isang katawang tao. Ito ang paradox ng kanyang karakter. Gusto niyang bumalik sa pagiging tao dahil naniniwala siyang doon siya mas magiging makapangyarihan. Ngunit matapos ang maraming pagkabigo, unti-unti niyang na-realize na may malaking bentaha ang pagiging isang manika. Wala siyang kailangang bayarang buwis, walang upa, at ang pinakamahalaga, walang maghihinala na ang isang inosenteng laruan ay isang kriminal. Ang motibo ni Chucky ay nakaugat sa kanyang pagiging labis na makasarili at takot sa kamatayan. Wala siyang malalim na filosofiya tulad ni Jigsaw o trauma tulad ni Norman Bates. Siya ay purong kasamaan na nag-enjoy sa paggawa ng gulo. Ang pagiging manika ay nagbigay sa kanya ng perpektong camouflage upang gawing madugong laro ng taguan ang bawat pagpatay niya. Bilang isang Pinoy Discovery fan, mapapaisip ka, minsan ang kasamaan ay walang malalim na dahilan. Sadyang nasisiyahan lang talaga silang magpahirap ng iba ng patago. Pumunta naman tayo sa isang halimaw na may kakaibang dahilan para pumatay. Ito ay ang The Creeper mula sa pelikulang Jeepers Creepers. Hindi siya pumapatay dahil sa galit, inggit o paghihigante. Pumapatay siya dahil sa isang napaka-practical na pangangailangan, ang pag-maintain ng kanyang sariling katawan. Tuwing ika-23 taon, ang sinaunang nilalang na ito ay nagigising sa loob ng 23 araw. Ang layunin upang mamili ng mga bagong bahagi ng katawan na parang pumupunta sa isang madugong palengke. Ang paraan ng paghahanap niya ng biktima ay sadyang nakakakilabot. Ang The Creeper ay may kakayahang amuyin ang takot ng mga tao. Sa oras na makaramdam ka ng matinding kaba sa kanyang presensya, automatiko kang napapasama sa kanyang menu. Inaamoy niya kung aling bahagi ng iyong katawan ang kailangan niya. Kung malusog ang iyong mga mata, kukunin niya ito para makakita. Kung malakas ang iyong baga, kukunin niya ito para makahinga. Para sa kanya, ang mga tao ay hindi mga individual, kundi mga reserbang piyesa lamang. Ang motibo ng The Creeper ay purong survival o pananatiling buhay. Wala siyang personal na galit sa kanyang mga biktima. Nakikita niya ang sangkatauhan bilang isang malaking buffet table kung saan pwede siyang kumuha ng kahit anong gusto niya upang patuloy na mabuhay. Ang nakakatakot sa konsepto ng The Creeper ay ang kanyang kawalan ng emosyon. Hindi mo siya pwedeng kausapin o pakiusapan. Ito ay isang paalala na sa kalikasan, ang pinakamalakas na motibo ay ang simpleng pagnanais na manatiling buhay. Gaano man ito kalupit. Lumipat tayo sa mundo ng Asian horror, partikular sa konsepto ng ghost logic ng mga Hapones. Si Kayako Saeki mula sa pelikulang The Grudge ay ang perpektong halimbawa nito. Ayon sa paniniwala, kapag ang isang tao ay namatay sa gitna ng matinding galit, isang sumpa ang isisilang. Si Kayako ay isang inosenteng may bahay na nakaranas ng isang napakabrutal na kamatayan sa kamay ng sariling asawa. Ang matinding trauma at sakit ng kanyang pagkamatay ay lumikha ng isang enerhiyang napakadilim na bumalot sa buong bahay nila. Ang motibo ni Kayako ay hindi na nakatuon sa paghihiganti sa kanyang asawa dahil patay na rin ito. Ang kanyang sumpa ay naging isang bulag na puwersa ng kalikasan.
Sino man ang tumapak sa kanyang teritoryo, ang isinumpang bahay ay automatikong magiging biktima ng kanyang walang hanggang puot. Ang kanyang galit ay kumakalat na parang isang nakamamatay na virus na walang lunas. Gusto niyang iparamdam sa lahat ang matinding takot at sakit na naramdaman niya. Isang biktima na naging halimaw dahil sa kawalan ng katarungan. Ang susunod nating susuriin ay isang kontrabida na nagdadala ng bigat ng kasaysayan. Si Candyman. Sa likod ng nakakatakot na lalaking may kawit sa kamay ay isang kalunos-lunos na kwento ng matinding rasismo. Ang kanyang tunay na pangalan ay Daniel Robitaille, isang napakagaling na pintor noong ikalabinsiyam na siglo. Ang kanyang tanging kasalanan ay umibig sa isang puting babae, isang bagay na pinarurusahan ng kamatayan noong panahong iyon. Ang ginawa sa kanya ay isang brutal na pagpapakita ng puot ng lipunan. Upang parusahan si Daniel, pinutol ng mga galit na tao ang kanyang kanang kamay. Matapos nito, pinahiran nila ng pulot ang kanyang buong katawan at hinayaan siyang lapain ng libu-libong pukyutan hanggang sa siya ay mamatay. Sinunog nila ang kanyang katawan at ikinalat ang kanyang mga abo sa lugar na kinalaunan ay naging Cabrini Green sa Chicago. Ang ritualistikong pagpatay na ito ang nagbigay buhay sa alamat ni Candyman. Ang kanyang kaluluwa ay natrap, bit-bit ang daan-daang taong galit ng mga taong inaapi ng sistema. Ang motibo ni Candyman ay napaka-unique. Gusto niyang manatiling buhay ang kanyang alamat. Siya ay parang isang multo na may mahusay na PR strategy. Pumapatay siya hindi lang para maghiganti, kundi para patuloy na matakot ang mga tao sa kanya. Dahil kung makakalimutan siya ng mga tao, makakalimutan din ang kawalang katarungang sinapit niya. Si Candyman ay isang paalala ng malagim na kasaysayan na pilit ibinabaon sa limot. Pinapatay niya ang mga hindi naniniwala upang patunayan na ang sakit ng nakaraan ay patuloy na umaaligid. Paano kung ang halimaw ay walang malungkot na nakaraan? Kilalanin natin si Pennywise mula sa nobela ni Stephen King na It. Hindi tulad ng ibang tinalakay natin, si Pennywise ay walang emosyonal na trauma. Siya ay isang sinaunang cosmic entity, isang alien na bumagsak sa mundo, partikular sa bayan ng Derry, milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Ang kanyang bakit siya nagpapanggap bilang isang payaso? Ayon sa kanyang lohika, ang mga bata ang pinakamadaling mabiktima. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit niya pinipili ang mga bata ay dahil sa kanilang takot. Para kay Pennywise, ang takot ay parang pampalasa. Ang mga bata ay may malinaw at simpleng mga takot na madaling manipulahin at kopyahin niya. Inaayos niya ang kanyang anyo batay sa kung ano ang pinakakinatatakutan ng kanyang biktima bago niya ito lamunin ng buo na ginagawang mas masarap ang kanyang pagkain. Ang motibo ni Pennywise ay napakasimple. Gutom. Siya ay kumakain para mabuhay. Wala siyang pakialam sa moralidad ng mga tao dahil hindi siya tao. Nakikita niya tayo bilang mga baka sa isang pastulan. Ang pagpili niya sa anyo ng isang payaso ay isang mapanlinlang na taktika na nagpapakita ng kanyang katalinuhan bilang isang manggangaso. Ipinapakita ni Pennywise na ang pinakadalisay na uri ng kasamaan ay ang kasamaang walang personal na motibo, kundi ang malamig na katotohanan ng kalikasan na kumakain sa mahina. Mga Kapinoy Discovery, dumako tayo sa isa sa mga pinakakakaibang kontrabida sa kasaysayan ng horror, The Tall Man mula sa pelikulang Phantasm. Bago siya naging isang nakakatakot na nilalang na may kakayahang maglakbay sa iba't ibang dimensyon, siya ay isang ordinaryong mortisyan noong ikalabinsiyam na siglo na nagngangalang Jebediah Morningside. Dahil araw-araw siyang nakakaharap sa kamatayan, nagkaroon siya ng isang matinding kuryosidad tungkol sa kabilang buhay na nagtulak sa kanya na lumikha ng isang portal. Nang pumasok si Jebediah sa portal, ang bumalik ay hindi na siya, kundi ang The Tall Man. Ang kanyang motibo ay isang napakalaking ambisyon na sakupin ang mundo ng mga buhay at mga patay. Ninanakaw niya ang mga bangkay, pinapaliit ang mga ito at ginagawang mga alipin na ipinapadala niya sa kanyang dimensyon.
Ang kanyang layunin ay maging isang Panginoon ng kamatayan at bumuo ng isang walang hanggang hukbo. Si The Tall Man ay nagpapakita kung paano ang labis na pagnanais na kontrolin ang kamatayan ay nagdudulot ng kapahamakan. Ngayon, pag-usapan natin si Jason Voorhees ng Friday the 13th. Sa lahat ng mga kontrabida, si Jason marahil ang pinakamadaling kaawaan. Siya ay isinilang na may facial deformities dahilan upang siya ay laging inaasar ng ibang bata. Noong siya ay nag-camp sa Camp Crystal Lake, hinayaan siyang malunod ng mga camp counselors na mas inatupag pa ang kalaswaan kaysa sa pagbabantay. Ang trahedyang ito ang nagtulak sa kanyang ina na maghiganti na nauwi sa pagkapugot ng ulo nito, isang bagay na nasaksihan mismo ni Jason. Ang pagkamatay ng kanyang ina ang nagtulak kay Jason sa tuluyang pagkabaliw. Para sa kanya, ang Camp Crystal Lake ay ang kanyang tahanan at sino mang pumasok dito ay isang banta na kailangang alisin. Siya ay isang malaking bata na natrap sa katawan ng isang immortal na halimaw. Hindi siya pumapatay dahil sa komplikadong pilosopiya. Pumapatay siya upang protektahan ang kanyang teritoryo at upang ipaghiganti ang kanyang ina. Ang bawat teenager na pinapatay niya ay sumisimbolo sa mga irresponsableng counselors noon. Ang motibo ni Jason ay malalim na nakaugat sa trauma ng pagkakahiwalay at pag-abandona. Siya ang kinatawan ng lahat ng mga batang binubuli at pinabayaan ng lipunan na ngayon ay bumabalik upang maningil ng utang na dugo. Ang kanyang kawalan ng kakayahang magsalita ay nagpapabigat sa kanyang karakter. Siya ay ang tahimik na galit. Sa tuwing isinusuot niya ang kanyang maskara, itinatago niya ang kanyang mga peklat. Si Jason ay isang paalala na ang kapabayaan ay maaaring lumikha ng mga halimaw na babalik upang saktan tayo. Para sa ating huling halimaw, tatalakayin natin ang isang taong walang kapangyarihang supernatural, ngunit mas nakakakilabot dahil siya ay totoo sa aspetong siyentipiko. Kilalanin si Dr. Joseph Heiter mula sa pelikulang The Human Centipede. Siya ay isang kilala at respetadong surgeon na dalubhasa sa paghihiwalay ng mga conjoined twins. Ngunit sa kanyang pagkabaliw, nagkaroon siya ng isang napaka-twisted na ideya. Paano kung pagdugtong-dugtungin niya ang mga tao upang lumikha ng isang bagong nilalang na artipisyal? Ang motibo ni Dr. Heiter ay ang kanyang baluktot na pananaw sa agham. Hindi niya nakikita ang kanyang mga biktima bilang mga tao na may damdamin. Para sa kanya, sila ay mga materyales lamang para sa kanyang madilim na obra maestra. Ang kanyang labis na pagmamalaki bilang isang doktor ay nagtulak sa kanya na maglaro ng Diyos. Naniniwala siya na ang kanyang ginagawa ay isang malaking kontribusyon sa medisina. Si Dr. Heiter ay ang perpektong halimbawa ng siyensya na nawalan ng moralidad dahil sa ambisyon. Mga Kapinoy Discovery, matapos nating suriin ang isipan ng mga halimaw na ito, isang bagay ang malinaw. Ang liwanag at dilim ay laging magkasama. Minsan, ang pagkakaiba ng isang ordinaryong tao at isang halimaw ay nakasalalay lamang sa isang napakasamang araw, isang hindi makatarungang karanasan o isang maling desisyon. Tinatakot nila tayo dahil sa tanong na, paano kung tayo ang nasa sitwasyon nila? Hanggang sa muli, manatiling mausisa dahil ang katotohanan ay laging mas kakaiba kaysa sa piksyon. Ako ang inyong curiosity expert, paalam.